What's up po sa inyong lahat mga kaparing, mga kababayan, mga kapasigenyo at kung saan man po kayo nandako ng Pilipinas na nanonood sa video natin ito. Bago po tayo magsimula, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa atin pong YouTube channel na Mr. Godlex TV at Mr. Realytics. Maraming salamat po. At ngayon, pag-usapan po natin itong isa sa mga kalaban ni Mayor Vico sa kabilang partido. Hindi niya ito kalaban sa pagka-mayor, pero ito ay tumatakbong congressman at kaalyado nga sa kabila. At dito, kung saan ay meron siyang sinasabi, pampabastos, malinaw na pampabastos sa mga solo parent. At ito, panoorin muna natin bago tayo magkomento. Minsan sa isang para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun ang interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Paano kami, Kong? Paano kami? Seryoso? Seryoso? Ang politika ba ay biruan? Ang taong bayan ba ay biruan? Ang mga solo parent ba ay biruan? Tapos, teka, parang naaalala ko siya eh. Siya ba yung nagsabi dati na noong mga nakaraang araw na si Mayor Vico daw ay bastos at walang respeto sa babae? Di ba siya yun? Tama ba siya nagsabi nun? Di ko makakalimutan yung mukha niya eh. Oo, apelyido niya siya. Siya. Siya nga yun. Siya nga yun mga kaparing. Ito, panoorin natin yung video kung saan sinabi niya na si Mayor Vico daw ay bastos. Ito. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralidad itong kalaban namin. Pero sa kumbento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. So yan, malinaw na malinaw. Sinabihan niya si Mayor Vico na bastos at walang respeto daw sa babae. Saan doon ang bastos? Bago natin sasagutin yun, bago tayo magbigay ng komento doon sa pambabastos niya, sa mga solo parent. Dito muna tayo. Nasaan ang pambabastos dito? Kasalanan ba ni Mayor Vico kung huli dumating ang amo mo? Kung huli dumating ang pambato nyo sa pagka-mayor? Kaya ang ginawa ni Mayor Vico, imbis na mag-antay, nakipag-shake hand, nakipagkamay sa hangin, walang pambabastos doon. Yung sinabi niya, yung mga solo parent daw na kahit isang beses sa isang taon, pwede raw makipagsiping sa kanya. Attorney, congressman ang tinatakbuhan. Nakakalungkot lamang po, mga kaparing, mga kababayan, na ang politika natin ay punong-puno ng kalokohan at katatawanan, 'di ba? Kasi nga nasanay tayo sa ganong sistema. Ang politika ay ginagawang katatawanan, kabibiruan, hindi siniseryoso. Tapos dito, attorney, sorry attorney, pasensya na po kayo, attorney. May mga bata na nanonood sa rally nyo. May mga batang nandun, mga kabataan. Malaking kabastusan yun sa mga solo parent. Malaking kabastusan, lalong-lalo na sa mga batang nandoon na makakarinig ng sinabi mo at mapapaisip sila. Ganito ba yung tumatakbong congressman? Ganito ba yung mga politiko sa atin? Binabastos yung mga solo parent. Nakakapagbitiw ng mga ganong words sa harapan mismo ng mga bata. 'Di ba? Malaking kabastusan po yun, hindi lamang sa mga solo parent, kundi maging sa mga batang nanonood, sa mga batang nandun sa mga rally nila, sa rally nila noong araw na yon. Imposible namang wala mga bata doon, 'di ba? Pagka ganyan mga event, mga rally ng mga politiko, marami po mga pumupunta dyan, mga kabataan, mga bata. Anong iisipin nila kapag napanood nila yon? Kapag napakinggan nila yon na okay lang para sa isang abogado, sa isang attorney na tumatakbo pa mismong congressman na magbitiw ng mga ganong salita. Na kahit isang beses lang sa isang taon, pwedeng makipagsiping sa kanya ang mga solo parent. Kawalang hiyaan po yun, kabastusan po yun. Kahit sabihin nating nagbibiro ka, hindi po magandang biro yun. Na may mga batang nakikinig sa'yo, may mga batang nanonood sa'yo, anong iisipin nila? Isa ka pong abogado, tumatakbo kang congressman, alam mo sa sarili mo na ang magbitiw ng mga ganong salita ay isang malaking kabastusan.
sa mga kababaihan. Yun po ang malinaw. Malinaw na malinaw, yun po ang tunay na pambabastos sa babae. Malinaw po yung kabastusan sa kababaihan, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga batang nanonood doon, na wala pang muwang at anong iisipin nila. Kaya, eto mga kapasigenyo, mga kababayan, no? Mag-isip po tayo ng maigi. Kung naging matalino tayo sa nakalipas na 2 halalan, dahil nailuklok natin si Mayor Vico ng 2 beses, mas maging matalino pa tayo ngayong araw mismo dahil kabi-kabila na po ang paninira kay Mayor Vico sa social media man. Kabi-kabila po, napakarami nilang mga ads sa Facebook, napakarami nilang mga ads na lumilitaw. At eto, meron pa akong nakitang isang Facebook video na ang taas ng engagement na isang paninira kay Mayor Vico. Mamaya tatalakayin natin yon, pero hiwalay na video na po yun. Dito muna tayo mag-focus. Mga kapasigenyo, maging matalino po tayong muli. Huwag nating iluklok sa pwesto ang mga tao na malinaw, hindi nagpapakita ng respeto sa mga kababaihan, lalo na sa mga solo parent nating mga kababaihan, sa mga single mom. Malinaw po yun, kabastusan. Kahit sabihin mong biro, ilagay mo sa lugar ang biro mo, kasi yun po ay malinaw na pampabastos sa kanila. Nakakalungkot lamang po kasi isa po siyang abogado at tumatakbo po siyang congressman. Dapat po alam niya na ang pagbibitiw ng mga ganong salita ay malinaw na isang uri ng pampabastos sa mga kababaihan, sa mga single mom, sa mga solo parent po natin na mag-isang tinataguyod ang kanilang mga anak. Malinaw pong pambabastos yun. So yun lamang po ang gusto kong talakayin dito, mga kaparing, mga kababayan, mga kapasigenyo. At sana maalis na po at mawala na sa sistema natin, sa politika natin, ang biruan, ang kabastusan. Iyon po, di ko nga po maintindihan kasi ang paninira nila kay Mayor Vico, ang binabato nila kay Mayor Vico, si Mayor Vico daw ay isang bastos at walang respeto sa babae at puro paninira daw ang ginagawa. Sino ang nauna? Sila. Diba, nag-post sila sa Facebook na sinasabi nila na ang munisipyo daw ang pumili ng kanilang venue. Pero ang totoo, naglabas si Mayor Vico ng mga resibo, ng mga patunay na hindi yun totoo. Tapos si Mayor Vico ang naninira. Samantalang sila po ang unang naglabas ng paninira na sinagot lamang ni Mayor Vico at inilabas ang katotohanan. Walang paninira doon. Tapos pampabastos. Bastos daw si Mayor Vico, walang respeto sa babae. Isa lang nga itong binabastos sa mga kababaihan, ang mga solo parent. Anong pambabastos ang ginawa ni Mayor Vico doon? Wala, diba? Nakipagkamay sa hangin? Anong pambabastos doon? Kahit sinong bata po ang tatanungin mo kung bastos ba yung ginawa ni Mayor Vico na nakipagkamay sa hangin. Siguro yung hangin. Wala po, diba? Common sense na lang po yun, mga kababayan, mga kaparing. Common sense na lang din na hindi mo matatawag na kabastusan yung ginawa nila. Yung ginawa niya, yung sinabi niya na kahit isang beses sa isang taon ay pwedeng makipagsiping sa kanya mga solo parent. Ewan ko na lang kung ipagtatanggol pa ito ng mga taga-suporta nila na which is malinaw na pampabastos po.